So hello guys, magandang punalo sa inyo. Kumusta sa mga ka-followers natin? And then ang topic natin ngayon si Diwata nga, si Diwata Pares Overload. So may nakita na naman akong ah, bagong ano niya na bibigyan natin nga ng reaction. Ika nga na itong si Diwata, sinabi ko na nung mga nakaraang araw na siya nga po ay nagiba na ngayon, nagiba ng ugali, attitude na nga po. At ito nga po yung ating i-reaction ngayon. Ngayon kay Diwata. So guys, parang nababatrip ngayon si Diwata na ang pagkakalam ko na pinag-iinitan daw yung kanyang pesto dyan sa Pasay, sa Pares Overload. Diba? So, well, hindi ko naman masisisi yung mga taga LGU na ganunin siya. Baka kulang yung kanyang mga permit, mga dokumento. Diba? So eto na nga guys, panoorin niyo 'to, yung kanyang sinabi, and then puputulin natin, magre-reaction tayo. Ay nako, nakakabwisit naman ang umaga ko ngayon, nakaka-bad trip. Kwentuhan tayo guys, nakakainis lang. Kasi dito sa may tindahan ko, di ba, laging pinag-iinitan yung parking ko. Yung lugar ko lang pinag-iinitan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Magkwentuhan lang tayo kung saan ba yung tama ko rito o saan ba yung mali ko dito. Lagi na lang, ang dami nang na-reacher, alam niyo yan, ang dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. Di ba, nauna pa sa akin. Diyos ko, karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinag-question na manikit sila o marikar sila kasi trabaho nila yan. Ang kinikisyon ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi, samantala marami naman dito kainan na hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila nirikar, hindi nila tinitikitan, sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ko sa kanila para maging patas lang So tayo. Alam nandun niyo, na nga tayo dun sa ano mo, sa reaction mo na yan na pinag-iinitan ka ng traffic enforcer dyan na sa lugar mo dahil nga ikaw yung pinakasikat na ano dyan na nagtitinda ng pares. Well, ang masasagot ko lang naman dun sa mga enforcer, dapat pantay, 'di ba? Pantay yung pag-cleaning operation nyo kung sakaling may ganyan na senaryo. Tulad yan, itong isang to, si Diwata, sinasabi niya na bakit puro daw lagi siya maraming iba dyan na vendor na hindi man daw natitiketan. 'Di ba? Hindi natitikitan na palagi siya yung natitikitan. 'Di ba? At itong binanggit niya na marami na daw ang nagagalit sa kanya na mga nagtitinda, vendor, may iba pinag-iinitan daw. Well, wala akong magagawa. May kasabihan nga tayo na kapag inggit, pikit, di ba? Pero masasabi ko lang sa mga enforcer, doon sumunod po tayo sa rules and regulation ng ating government, dyan sa LGU. Dapat hindi lang po si Diwatang palagi niyong pinupuna. Maging patas po tayo, then doon naman sa nagtitinda, wag niyo naman pong paginitan si Diwata dahil nagbi-business din yan. Although kahit ganyan yung gali niya, wag niyo paginitan, 'di ba? Idaan natin yan sa maayos na proseso. 'Yun, panoorin ulit natin. ba? Galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan, pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan, tapos may pagbabanta pa sa akin. So tama ba yon? 'Yun, sa permit daw nakikipag-comply naman daw siya. So nandun tayo, sumusunod ka sa rules and regulation. Well, talagang ganyan. Pag may mga tao talagang nainggit, ganyan ginagawa, 'di ba? Pero masasabi ko lang sa iyo, sana baguhin mo yung attitude mo na ganyan na yung mga other na vlogger na may small content creator, wag niyo mong ini-snub na magpapa-picture lang. Pero papanoorin ko tong ano mo to dahil siguro ngayon iintindihan kita sa ganyan na nangyayari sa'yo, 'di ba? Malakas yan sila. Siyempre, natakot din ako para sa seguridad ko.
So, saan bang mali ko niyan dito? Tapos, diba sa, at hindi ko naman inaano, diba sa permit na ipag-comply naman na magkaroon tayo ng permit. Diba yung na ibang dito na year Tama, na talaga as oh, in tapos 5 years, 10 years nang tinagal sa pagtitinda. no, patas. So, diba nandiyan pa rin sila? Yun lang naman eh. Yun lang naman. Para maging patas lang sana, diba? Kailangan pang murahin ako. Alam niyo naman yan guys, diba? Pinapakita ko sa inyo. Ayun, naiintindihan mo na yung ginaganyan ka no, ng ibang tao. Ginaganyan ka ng mga katulad mong mga nagtitinda dyan. 'Di ba? Na sana wag mong iparanas din sa kapwa mo. Yan tuloy. Pinag-iinitan ka. Baka ang susunod naman yung mga customer mo. Wag naman sana, 'di ba? So, tuloy natin. lahat-lahat. So yun lang naman, bakit ganun sila sa akin? Tapos, pag nagsalita ako ng nasa tama lang may sinasabi ko, galit sila sa akin. Ano ba talaga? Diba? Naglag. At dapat, ang masasabi ko kay Diwata, baguhin na niya yung ngayon na kung ano siya. Dapat, ibalik niya yung dating kung ano siya, kung saan siya nagsimula. 'Di ba? Yung lumingon sa kanyang pinanggalingan, tama. Nabubulol na tuloy ako. Ganun. Lumingon siya kung saan siya nanggaling. At pati ngayon na marami na rin naglabas ng inaing sa kanya kaya Diwata. Isa na rin si Wamos. Pumapangalawa si Ate Vice Ganda. Na sabi ni Ate Vice na Vice Ganda na kailangan lumingon ka sa dati mong pinanggalingan. So, basahin natin yung komento ni Vice Ganda kay kay sino kasi itong ano na to? Diwata. So, basahin natin itong komento na to. So, guys, babasahin ko na yung inanaing ni Vice Ganda tungkol nga dito kay Diwata Pares Overload. 'Di ba? Basahin natin ng message ni Vice Ganda. Ewan ko lang kung sa Instagram ba to. Eto. Pansin ko lang hindi sa nangiila pababa si Diwata. Nagbago na pansin ko kapag maliliit na vlogger, ini-chipwera na lang. Ini-chipwera na lang. Yun nga yung sinabi ko guys kanina na yung mga small content creator na vlogger, dineded man na niya, 'di ba? Na magpapapicture lang yung isang vlogger. Ay, Diwata, pwede po pa-picture. Sasabihin niya, ay, mamaya na lang marami akong ginagawa. Diwata, pwedeng pa shoutout dahil birthday ko. So, ang sasagutin ni Diwata ngayon, wag na, lilipas din yan. O, di ba, napakabastos, no guys? Sino ba naman magkakagusto sa ganung komento ni Diwata? Sa kanyang mga umaanga na maliliit na vlogger. So, tapusin ko lang yung komento ni Vice Ganda, guys. Ini-chipera na lang kapag kumakain. Din naman sila at siya ang pinunta talaga. Pero kapag malalaking vlogger, todo asikaso at may paiyak-iyak pa. Paiyak-iyak effect, di ba? Parang paawa effect. Paiyak-iyak pa. Hindi busy at palaging available lalo na kapag may regalo. Kadalasan sa tao, makikita mo talaga ang tunay na ugali kapag umangat na. So, yun nga yung sinabi ko kaganina na kapag ang isang tao umaangat tulad niya, mag-iipay-iip ng hangin. Yun na nga. Kapag ganyan ang isang tao na lumangat lang ng konti, nag-iba na yung ugali, babalik yan sa dati niyang pinanggalingan. Na although, sana hindi naman. Bali, reaction ko lang yung guys. So, ano masasabi nyo sa mga ni Vice Ganda? Comment niya, ano masasabi nyo? Tama ba siya? Para sa akin, approve sa akin yung komento niya. Dahil nakikita ko naman sa kanya, hindi lang ako, mga other content creator, mga tao na pinupunan na nga niya yung mga maliliit na content creator. Sana wag naman ganun. 'Di ba? So, yan lang ang ating content. Maraming salamat po. Thank you.